nanonood si Senador De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi din na yan, mga pinail nyo yan. Kasi mali ang pinail nyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, injunction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus. Ayan, Atty. Sal. Samantala, yung kaugnay nga sa issue ng TRO na isinampa or dinulog ni Senator Bato ay tinanggihan nga ng Supreme Court Anbang ang hinihiling na temporary restraining order ng, ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa posibilidad ng kanyang pag-aresto sa anumang warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin sa ulat ni Aaron Rojas. Sa isang special session ngayong May 20, nagdesisyon ng Korte Suprema sa botong 9 ang pabor, 5 ang hindi at 1 ang nag-abstain na ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO o status quo anti-order. Batay sa inilabas na press briefer ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court, hiniling ni De La Rosa sa mataas na hukuman na pigilan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines at Criminal Investigation and Detection Group sa pagpapatupad ng anumang pag-aresto laban sa kanya. Kaugnay ito ng pagsilbi ng warrant mula sa International Criminal Court, red notice o diffusion mula sa Interpol o anumang dayuhang judicial at quasi-judicial instrument na walang katumbas na warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Gayunman, nilinaw ng Korte Suprema na limitado lamang ang kahilingan para sa interim relief o pansamantalang proteksyon ang naging aksyon nito. Ibig sabihin, hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema ang pangunahing usapin sa kaso na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador De La Rosa laban kay Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa Supreme Court, ilalabas sa kanilang website sa May 25 ang buong resolusyon, kabilang ang magkahiwalay na concurring at dissenting opinions ng mga mehistrado. Samantala, nananatiling nakabinbin ang pagdinig sa pangunahing argumento ng magkaibang panig kung may jurisdiction nga ba o wala ang ICC at Interpol sa Pilipinas kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Senador De La Rosa kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Yan po, Atty. Sal. Ano po masasabi niyo sa pagkakatanggi ng Korte Suprema sa TRO na isinampa or idinulog nila Senator Bato? Kung nanonood si Senador De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi din na yan, mga pinail nyo yan. Kasi mali ang pinail nyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, injunction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus. Sabi ko doon sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa hig. Habeas corpus dapat ang inihain mo. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig eh. Kasi ang problema, bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. Kaya nasisemplang. Kung nag-file ba kayo ng habeas corpus, di tapos na yan that very day, na-resolve na ng Korte Suprema yon. Hindi mo kailangan ng TRO na doon sa habeas corpus. Kasi ipapatawag na si Bato, patatawag ng NBI. Tatanungin, bakit mo ina-arrest yan? Ba't ginugulo mo? Bakit mo nire-restrict ang movement yan? Kasi po may warrant of arrest. Warrant of arrest galing saan? Galing sa ICC. Bakit? Meron bang kapangyarihan yan? Di-discuss. Kumaga doon mismo sa araw na yon, magkakaroon na ng diskusyon. Mariresolve na kagad. Bibigyan ko ba ito ng writ o hindi? Kung nabigyan, di okay na. Tapos na kagad ang kontrobersya. Hindi na siya ma-arresto. Dahil sasabihin ng Supreme Court, bibigyan kaya, mali kayo dyan. Wala, hindi nila sinunod eh. Kaya yan ang problema eh. Kaya ang payo natin sa mga abogado, lalo na yung kulang kayo sa karanasan, para lang magkaroon kayo ng publicity, bira kayo ng bira. Merong isang bagong abogado na gusto rin mag-senador.
Kaya nasemplang siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Dahil hindi niya may paliwanag ang sarili niya doon sa mga petition na pinahin nila. Yan ang sinasabi natin, maging maingat kayo. Kaya tuloy nagkaka-loko-loko na rin yung hanay ninyo dahil dyan eh. Kung ingatan yung mabuti, mag-aral muna kayo ng gusto bago kayo gumawa ng mga hakbangin. Yung publisidad, makukuha niyo yan sa tamang mga galaw. Magkakaroon nga ng publisidad. Kaya lang yan, ang trending, masama ang ginawa ninyo. Yan. Pero sa tingin niyo po, Attorney Sal, kung i-file ulit nila itong habeas corpus na petition, igagrant pa po ba ng Supreme Court kung sakali? Dapat nga noon pa eh. Kung baka nag-rule na nga sila na wala tiyaro at saka pag-aaralan pa nila yung mga issues na ni-raise. Kasi yung mga ni-raise na yan, kung noon doon sa habeas corpus lang, tapos na kagad ang usapan na yan. Hindi na aabot sa ganitong kahaba-haba. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa panig naman ng NBI, hindi pa agad kikilos ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos na ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong Temporary Restraining Order or TRO, kaugnay pa rin ng posibleng pag-aresto sa kanya batay sa warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Alamin natin sa ulat ni Cherry Light. Going to be uploaded pa May 25. Sa isang panayam, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na kailangan muna nilang pag-aralan ang naging resolution ng Supreme Court bago gumawa ng anumang hakbang ang ahensya. Nilinaw ni Malyari na ang natalakay pa lamang ng Korte Suprema ay ang kahilingan para sa interim relief habang hindi pa naaksyonan ang pangunahing issue ng kaso. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment. Sinabi rin ni Malyari na patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng NBI alinsunod sa direktiba ng NBI Director upang maging handa sakaling dumating ang panahon ng pagsisilbi ng warrant laban sa senador. Pero pagdating sa posibleng manhunt operation, tiniyak ng NBI na handa ang kanilang puwersa anumang oras. Of course. Of course. Sinabi naman po ni Director na ang NBI lagi pong ready. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang NBI sa anumang susunod na direktiba kaugnay ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Tumanggi naman ang ahensya na magbigay ng detalye hinggil sa impormasyon na kanilang nakalap sa kinaroroonan ng senador. Matatandaan na sa inilabas na press briefer ng Supreme Court and Bank, ibinasura sa botong 9-5-1 ang petisyon ni De La Rosa para sa TRO at status quo anti-order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya ng mga ahensya ng gobyerno batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o iba pang dayuhang kautusan. Gayunman nilinaw ng Korte Suprema na ang kanilang naging aksyon ay limitado lamang sa interim relief at hindi pa tumutukoy sa pangunahing usapin ng kaso. Ibig sabihin po dyan, kung ano lang po yung mga importanteng kinakailangan i-resolve for the consumption of our law enforcement. Yun lamang po ang tinake up ng Supreme Court. Inaasahang ilalabas ng Korte Suprema sa Mayo 25 ang buong resolusyon at magkakahiwalay na opinyon ng mga maestrado kaugnay sa petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Ayan po, Attorney Sal. So hindi po muna gagalaw ang NBI ng kahit anuman laban kay Senator Ronald Bato. Ano pong inyong masasabi sa ulat na ito? In the first place, sabi nila pag-aaralan mo na nila ang desisyon. Kung hindi ba naman kayong mga nag-iisip eh. Yung kaso ni Bato at ang kaso ni Duterte, parehong-pareho. Alam nyo na nga, na yung mga isyong sinasabi nyo hindi pa nare-resolve, matagal nang hindi nare-resolve. 14 na buwan na nga yung aming habeas corpus petition para kay Presidente Duterte. Kaya dapat, alam nyo na
na yung bagay na whether ito valid or not, illegal or not, ay hindi pa nare-resolve. Kaya hindi dapat kayo gumalaw. Ang tanong, bakit kayo gumalaw? Simple. Hindi may utos sa taas na i-enforce, patupad niyo yung arrest. Sino nag-utos? O di sino pa? Di si Direktor. Sino naman ang nag-utos kay Direktor? O sino pa? Di yung Secretary of Justice. Sino nag-utos sa Secretary of Justice? O di si Marcos Jr., ang Presidente. Dahil hindi gagalaw ang anumang law enforcement agency sa isang masela na bagay na kontrobersya na nakabimbin pa sa Korte Suprema nang walang basbas ang Presidente. Kaya yung mga pinag-uusapan yung mga side issues, wala lahat yun. Ang punot dulo ng kaguluhan na yan ay ang pagpapatupad ng warrant of arrest na galing sa ICC at hindi yan may papatupad ng NBI kung walang basbas ang palasyo. That's the long and short of it. Ayan.